Paano kung isang kandila lang ang magbago ng buhay mo magdamag? Parang sobrang simple, di ba? Pero libo-libo na ang gumawa ng ritual na ito at paggising nila may dumating na pera, kapayapaan, at swerte na di nila inaasahan. Walang mamahaling gamit. Walang mahabang dasal. Isang kandila lang sa tamang oras. At kapag sinindihan mo ito, nakikinig ang universo. Maaaring may tumawag, may mensaheng dumating, o perang biglang pumasok. Pero kung palampasin mo ang oras na yon, mawawala ang pagkakataon. Handa ka na bang subukan ang tinatawag na ngayon ng iba na himala ng tamang oras? Panooring mabuti, baka mas mabilis dumating ang swerte mo kaysa sa inaakala mo. Maraming tao ang nagdadasal, nagsusumikap, at sinusubukan ang lahat pero pakiramdam pa rin nila ay parang walang nangyayari. Tinanong nila, bakit parang iniiwasan ako ng swerte? O bakit ang bigat-bigat ng buhay? Paano kung hindi mo naman talaga kasalanan? Paano kung ang enerhiya sa paligid mo ay nakablock lang? Ayon sa mga spiritual master, mula kay Baba Vanga hanggang sa mga manggagamot sa Pilipinas, may mga oras sa araw na nagbabago ang daloy ng enerhiya. At kapag ginawa mo ang tamang ritual sa mismong oras na yon, pwedeng biglang magbago ang takbo ng kapalaran mo. Ipapakita sa video na ito ang isang simpleng hakbang, ang pagsindi ng isang kandila sa isang tiyak na oras, na pinaniniwala ang kayang buksan ang daloy ng kasaganaan, alisin ang money blocks, at tawagin ang mga himala. Walang gastos. Walang panganib. Oras lang, tiwala at isang apoy. Kaya kung pagod ka nang maiiwan palagi, manatili ka. Dahil sa mismong oras na sindihan mo ang kandilang ito, maaaring paparating na ang swerte mo. Ang kapangyarihan ng ritual. Sa Pilipinas, ang kandila ay hindi lang basta ilaw. Bahagi ito ng dasal, panata, at mga tahimik na pakikipag-usap sa dakilang lumikha. Mula sa simbahan hanggang sa mga altar sa munting tahanan, mula sa kaarawan hanggang sa anibersaryo ng kamatayan, ang kandila ay simbolo ng pag-asa, alaala, at milagro. Pero ang hindi alam ng marami ay kapag sinindihan mo ang kandila na may layunin sa tamang oras, ito ay nagiging espiritual na senyales. Isang senyales na nagsasabi sa universo, ako'y handang tumanggap. Bukas ako sa mga biyaya. Inilalagay ko sa likod ang luma. Tinatanggap ko ang bago. Sa loob ng maraming siglo, naniniwala ang mga guro sa espiritualidad, kasama ang mga mistikong tulad ni Baba Vanga at mga albularyo sa Pilipinas, na tumutugon ang enerhiya sa apoy. Dahil ang apoy ay may buhay. Nagbabago ito, nagpapadalisay, at nagdadala ng intensyon sa mundong hindi nakikita. Ngunit hindi lahat ng kandila ay pare-pareho. At hindi rin lahat ng oras ay pantay-pantay. Maaari kang magsindi ng kandila at walang maramdaman. O maaari mo itong sindihan sa mismong sagradong sandali, at maramdaman ang isang paggalaw sa loob mo na magpapatindig ng balahibo mo. Ito ang katotohanan. Maraming tao ang hindi nakikita ang resulta ng kanilang mga nais dahil kumikilos sila ng walang tamang pagkakaayon. Nagnanais sila sa maling oras. Nagdarasal habang sarado ang enerhiya. At kumikilos batay sa takot sa halip na tiwala. Dito naiiba ang ritual na ito. Dahil hindi lang ito basta pagsisindi ng kandila, kundi pagsasagawa nito sa eksaktong oras kung kailan bukas ang enerhiya ng espiritualidad. Sa oras na ang universo ay pinakabukas. Na para bang nabubuksan ang mga espiritual na pintuan. At ang iyong mga salita, iniisip at hangarin ay lumalakas ang dating. At narito ang mas makapangyarihan pang bahagi. Bawat kulay ng kandila ay may kahulugan. Puti para sa paglilinis. Berde para sa kayamanan. Ginto o dilaw para sa biglaang swerte. Pula para sa lakas at mabilisang resulta. Pero sa ritual na ito bahagi lang ang kandila. Ang tunay na hiwaga ay nasa kung kailan mo ito sisindihan at paano. Dahil kapag pinagsama mo ang layunin panandang pandagdag tamang oras panandang pandagdag apoy. Hindi ka na basta umaasa. Ina-activate mo ang iyong enerhiya. Inaayon mo ang iyong katawan, isipan, at kaluluwa sa natural na puwersang kumikilos sa pera, swerte, kapayapaan, at kagalingan. At kapag nagawa mo ito, nagsisimula na ang pagbabago. Maaaring dumaan ito sa panaginip, sa biglaang pagkakataon, o sa mga pintuang bumubukas na di mo inaasahan. At ang lahat ng ito ay nagsisimula sa isang apoy. Sa tamang oras.
Sa susunod na bahagi, ibubunyag ko kung bakit napakahalaga ng eksaktong oras na yon at paano ang pagkalate ng kahit ilang minuto ay maaaring mga hulugan ng pagkaligtas sa biyaya. Bakit mahalaga ang oras, ang lihim na oras? Bakit nga ba mahalaga ang tamang oras? Bakit kapag sinindihan mo ang kandila sa isang tiyak na oras, parang may nangyayaring himala? Pero kapag ginawa mo ito sa ibang oras, parang walang epekto. Ito ay dahil ang universo ay gumagalaw sa mga pattern, mga hindi nakikitang siklo ng enerhiya, daloy, at panginginig. Tulad ng buwan na kumokontrol sa alon ng dagat. May mga sandali rin kung kailan nasa tugatog ang espiritual na enerhiya. Ito ang matagal nang naintindihan ng mga sinaunang mistiko, astrologer, at pati mga albularyo sa Pilipinas. Marahil ay narinig mo na rin ito mula sa matatanda. Magdasal ka sa hating gabi. Mag-wish ka kapag bagong buwan. Huwag kang magligpit habang may bisita, baka maitaboy ang swerte. Hindi lang ito basta paniniwala. Ito'y mga palatandaan ng matandang katotohanan na ang oras ay susi sa pag-unlock ng enerhiya. Si Baba Vanga, ang bulag na mistiko mula Bulgaria, ay madalas magsalita tungkol sa mga bintana, mga sagradong oras kung kailan numinipis ang tabing sa pagitan ng pisikal at espiritual na mundo. Sa mga oras na ito, mas mabilis makarating ang iyong intensyon. Mas mabigat ang dating ng iyong mga salita. At ang iyong enerhiya ay nakaayon sa mga daloy ng universo na maaaring magdala ng swerte, kagalingan o pagbabago. Sa ritual na ito, ang window ay hindi hating gabi. At hindi rin ito pagsikat ng araw. Ito ay isang napakatiyak na oras na nagbabago batay sa siklo ng buwan at emosyonal mong kalagayan. Pero para sa linggong ito, ayon sa energy reading at kasalukuyang cosmic alignment, ang pinakamabisang oras para sindihan ang iyong kandila ay mula 9 oras yes hanggang 10 oras yan. Ito ang tinatawag na transition hour. Ito ang oras kung kailan nagsisimulang mag-relax ang katawan. Tumatahimik ang paligid. At bumubukas ang iyong espiritual na koneksyon. Bakit makapangyarihan ang oras na ito? Hindi na abala ang iyong isipan, ito ay kalmado, handang tumanggap. Unti-unting nawawala ang negatibong enerhiya ng buong araw. Ang gabi ay nagdadala ng yin energy, perpekto para sa manifestasyon, intuisyon, at pag-akit ng kayamanan. Sa sandaling ito, maaaring may maramdaman ka habang nasusunog ang apoy. Maaaring mangilabot ka. Maaaring tumulo ang luha. O bigla ka nalang gumaan ang pakiramdam, parang may bumitaw na bigat sa katawan mo. At kapag nangyari ito, huwag baliwalain. Iyon na ang paggalaw. Iyon na ang senyales na natanggap ang iyong ritual. Pero narito ang mahinahong paalala. Kung lumampas ka sa oras, huwag mo nang pilitin. Huwag mo itong gawin ng alas 11 o alas 3 ng madaling araw sa pag-aakalang pareho lang ito. Hindi pareho. Dahil ang intensyon at oras ay dapat magtagpo. Kung wala ang tamang oras, hindi bumubukas ang enerhiya. At kung walang layunin, ang kandila ay simpleng wax at apoy lamang. Kapag parehong nakaalin, lilikha ka ng isang espiritual na senyales na napakalinaw. Na hindi kayang baliwalain ng universo. Kaya ngayong gabi, ihanda mo ang iyong espasyo. Piliin ang kandila mo. At pagpatak ng 9 oras yan. Alam mo na ang gagawin. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga totoong kwento ng mga taong nagsagawa ng ritual na ito at nakaranas ng kamangha-manghang pagbabago sa loob ng ilang araw lamang. May biglang natanggap na pera. May nakatagpo ng kapayapaan. At may mga tuluyang nakabitaw sa sakit na ilang taon nilang pasan. Hayaan mong ang kanilang mga kwento ang magsabi sa iyo kung ano ang posibleng mangyari. Mga kwento ng tunay na tao na sumubok ng candle ritual. Ngayon, pag-usapan natin ang mas makapangyarihan pa sa paniniwala, karanasan. Dahil iba ang makarinig lang ng isang ritual. At iba ang masaksihan kung ano ang nangyayari kapag may taong buong tiwala itong ginawa sa tamang oras, sa tamang paraan. Ito ang mga totoong kwento ng mga taong, tulad mo rin, ay napagod sa paulit-ulit na hirap. At nagdesisyong magsindi ng isang kandila. Kwento #1, akala ko kalokohan lang hanggang sa sumunod na araw. Maria, 41, mula Quezon City, ay hirap sa pera. Matumalang benta sa kanyang sari-sari store. Patong-patong na utang. Sabi niya, araw-araw akong nagdadasal pero walang nagbabago. Para akong nakalimutan. Napanood niya ang video tungkol sa candle ritual. Una niyang reaksyon, natawa siya. Parang wala lang.
Kandila lang naman yan. Pero gabing iyon, eksaktong 9:05 sinindihan niya ang berdeng kandila at binulong ang kanyang intensyon. Wala siyang naramdaman. Pero kinabukasan, may nag-text, isang kaklase niya noon na gustong bumili ng maramihang paninda mula sa kanyang tindahan. Isang bagay na di na nangyari ng matagal. Swerte. Baka nga. Pero sa tingin ko, iyon na yung sagot na hinihintay ko. Kwento #2, ang panaginip na bumura ng sumpay. Leo, 55, mula Cebu, ay naniniwalang may sumpa ang pamilya nila. Parang hindi sila umaasenso, puro aksidente, away, kawalan ng trabaho, utang. Nagdesisyon siyang magsindi ng puting kandila sa oras ng ritual na may isang hangarin. Tanggalin kung anuman ang humaharang sa amin. Gabing iyon, napanaginipan niya ang isang babae na nakasuot ng ginto. Ang sabi sa kanya, hindi mo sumpa ito, takot mo lang. Bitawan mo na. Pagkagising niya, may kakaibang gaan sa pakiramdam. Sa mga sumunod na araw, nabawasan ang away sa bahay. Ang anak niyang ilang buwan siyang hindi kinakausap, tumawag at humingi ng tawad. Simula noon, palagi nang nagsisindi si Leo ng kandila tuwing Biyernes. Kwento #3, hindi para sa sarili ang kandilang yon. Jen, 32, mula Laguna, ay may maayos na trabaho at buhay, pero ang ina niya ay sobrang hirap, emosyonal at pinansyal. Nagdesisyon siyang magsindi ng gintong kandila, hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang ina. Kinabukasan, nagising ang nanay niyang mas masaya, mas magaan ang loob. At sa linggong iyon, tumawag ang isang tiyahin mula abroad, na ilang taon na nilang walang balita, at nagpadala ng pera, dahil gusto lang tumulong. Napaluha si Jen at bumulong, bumalik ang liwanag. Hindi bihira ang mga kwentong ito. Maraming tao sa Pilipinas, at pati sa ibang bansa, ang nadidiskubre na isang simpleng bagay lang pala ang kailangan. Isang kandila. Isang oras. Isang intensyon. Hindi ito tungkol sa pamahiin. Ito ay tungkol sa enerhiya. Tungkol ito sa pagkaakma. Tungkol ito sa wakas ay masabi, handa na ako. Sa susunod na bahagi, ituturo ko mismo kung paano gawin ang ritual, step by step. Ang kulay. Ang oras. Ang mga salita. Ang tamang pwesto. At kung anong dapat gawin pagkatapos. Ito ang bahagi na ayaw mong palampasin. Eksaktong mga hakbang para gawin ito, gabay sa candle ritual. Ngayong naiintindihan mo na ang enerhiya sa likod ng ritual na ito. At narinig mo na rin ang mga totoong kwento ng mga taong nakaranas ng pagbabago. Pag-usapan na natin kung paano talaga ito isagawa. Dahil hindi ito hulaan. Ito ay isang gabayan at makalumang proseso ng espiritualidad na kaayon sa daloy ng kalawakan at ginagawa ng may buo at malinaw na intensyon. At ngayong gabi, kung susundin mo ito ng tama, maaari mo ring maramdaman ang pag-shift. Hakbang 1, pumili ng kandila. Mahalaga ang kulay. Piliin ang tumutugma sa iyong layunin. Berde, para sa pera, negosyo at kasaganaan. Puti, para sa kagalingan, kalinawan o bagong simula. Ginto o dilaw, para sa biglaang swerte o hindi inaasahang biyaya. Pula, para sa mabilis na resulta o pagtanggal ng bara sa enerhiya. Kung wala kang colored candle, pwede pa rin ang puti, ito ang pinakama-universal at makapangyarihang kulay. Siguraduhing bago ang kandila. Huwag gagamit ng ginamit na. Hakbang 2, linisin ang iyong espasyo. Bago magsindi ng kandila, linisin muna ang enerhiya sa paligid mo. Pwede mong gawin ito sa pamamagitan ng pagpunas sa mesa gamit ang tubig na may asin. Pagsunog ng dahon ng laurel o insenso ng 30 segundo. O simpleng pagtapik ng palad ng 3 beses habang sinasabi, pinapalaya ko ang lahat ng baradong enerhiya. Tanging mabuti lamang ang papasok ngayon. Nililinis nito ang daan para makadaloy ng malaya ang enerhiya ng ritual. Hakbang 3, ihanda ang iyong sarili. Umupo ng tahimik ng 1 buong minuto. Huminga ng malalim palabas. I-off muna ang cellphone. Hayaan mong lamunin ka ng katahimikan. Hindi tumutugon ang universo sa ingay, tumutugon ito sa linaw. Isipin ang gusto mong mangyari. Hindi sa desperasyon, kundi sa buong tiwala. Isalarawan sa isip ang buhay na gusto mong dumaloy papunta sa iyo habang humihinga ka. Hakbang 4, sindihan ang kandila sa tamang oras. Ang sagradong oras ay mula 9 oras hanggang 10 oras yan. Mag-set ng timer kung kailangan.
Sa mismong oras, sindihan ang kandila at sabihin ng malakas. Binubuksan ko na ang daan ng liwanag. Tinatanggap ko ang kasaganaan, kapayapaan, at mga himala. Ang apoy na ito ang aking senyales. Handa na akong tumanggap. Kung para sa ibang tao ito, palitan ang ako ng pangalan nila. Hayaan lang ang kandila na magliyab ng 15-30 minuto. Tingnan ang apoy, ito ang salamin ng iyong enerhiya. Kapag bigla itong kumikislap o tumayong matatag, senyales ito na tumutugon ang universo. Hakbang 5, isara ang ritual. Kapag tapos na ang oras, huwag hipan ang kandila. Pabayaan lang itong maubos o patayin ito ng marahan, gamit ang takip o daliri, huwag hipan. Pagkatapos, bumulong ng salamat. Tapos na. Maaari mong isulat ang iyong hangarin sa isang papel at ilagay ito sa ilalim ng kandila sa susunod mong ritual. Optional, matulog na may dahon ng laurel sa ilalim ng unan para sa mas malinaw na panaginip. Ano ang maaaring maramdaman pagkatapos? Maaaring makaramdam ka ng pagod, ayos lang yan. Inaayos ng kaluluwa mo ang enerhiya. Maaaring managinip ka. Isulat ito. Maaaring makakita ka ng mga senyales, balahibo, barya, paulit-ulit na numero, gaya ng 888, 11 oras 11 minuto, o bigla ang magandang balita. Magtiwala sa proseso. Huwag itong habulin. Hindi lang ito tungkol sa kayamanan. Ito ay tungkol sa alignment. At ang ritual na ito ang bumubukas ng pinto patungo roon. Sa susunod, pag-uusapan natin kung ano ang aasahan sa mga darating na araw pagkatapos ng ritual, at paano mo malalaman kung paparating na ang iyong kapalaran. Dahil minsan, hindi ito mukhang ganon sa simula. Pero kung alam mo ang mga senyales, hinding-hindi mo mamimiss ang biyaya. Ano ang aasahan pagkatapos ng ritual? Kaya't natapos mo na ang ritual. Pinili mo ang tamang kandila, sinindihan ito sa sagradong oras, at buong puso mong binigkas ang iyong layunin. Ngayon siguro ay tinatanong mo, ano na ang susunod? Dito na pumapasok ang pananampalataya bilang iyong pinakamakapangyarihang sandata. Dahil habang may mga resulta na mabilis, gaya ng tawag, bayad, o kakaibang pagkakataon sa susunod na araw, mayroon ding mga mas tahimik ngunit kaparehong makapangyarihang senyales. Narito ang mga palatandaan na dapat bantayan sa loob ng susunod na 3 hanggang 7 araw. 1. Paulit-ulit na numero. Makakakita ka ng 111, 222, o lalo na 888, ibig sabihin, gumagalaw na ang energy ng pera. Ang universo ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga code, at madalas, numero ang unang bulong. 2. Kakaibang kapayapaan. Maaaring makaramdam ka ng kakaibang katahimikan, kahit wala pang nangyayari. Iyon na ang shift. Unti-unti nang humuhupa ang bagyo sa loob mo. At kapag tahimik na ang loob doon, nagsisimulang mag-ayos ang mga biyaya sa labas. 3. Panaginip o simbolo. Maaaring managinip ka ng liwanag, tubig, barya, tulay, o taong matagal mo nang di nakita. Ibig sabihin nito, may lumang enerhiyang nilalabas at may bagong paparating. Kung nagising kang umiiyak o nakangiti, gumagalaw na ang enerhiya. 4. Maliit na pagbuti ng sitwasyon. Hindi pa man jackpot pero biglang nabayaran ang utang, nahanap ang nawawalang bagay, o may nag-reply sa wakas matapos ang ilang linggo. Ito ang senyales na bumubukas na ang daan. Huwag itong baliwalain, kilalanin at pasalamatan ang kahit maliit. Ang pasasalamat ay nagpapalawak ng daloy. Mga hindi dapat gawin. Huwag agad ulitin ang ritual. Bigyan ito ng panahon. Huwag maging obsessed. Bitawan ito pagkatapos mong magsindi. Huwag magpanik kung walang inangyari sa isang araw. Gumagalaw ang enerhiya sa sariling tiyempo nito. Hindi ito mahika, ito ay alignment. Kapag nakaayon ang oras, enerhiya, at layunin, dumarating ang resulta. At sa sandaling lubos mong pagkatiwalaan ang prosesong ito, doon nagsisimula ang totoong himala. Sa huling bahagi ng video, pag-uusapan natin kung paano panatilihin ang enerhiyang ito, at kung paanong ang isang kandila ay maaaring maging simula ng panghabang buhay na liwanag, kasaganahan, at daloy. Makapangyarihang espiritual na pagtatapos, na-activate na ang iyong liwanag. Narating mo na ang dulo ng sagradong ritual na ito. Pero sa totoo lang ito pa lamang ang simula. Dahil ang pagsisindi ng kandila sa tamang oras ay hindi lang para humatak ng pera o bigla ang swerte.
Ito ay paalala na hindi ka kailanman talagang natrap. Na kahit gaano katagal ka nang nasa dilim, may pag-asa pa ring bumalik ang liwanag. At minsan, isang maliit na apoy lang ang kailangan. Hindi mo lang sinindihan ang wax. Sinindihan mo ang pananampalataya mo. Ang kahandaan mo. Ang pagpapasya mong bumangon. Maaaring walang nakaunawa sa paligid mo. Maaaring may mga tumawa nang sinabi mong naniniwala ka sa ritual. Pero sa kaibuturan ng puso mo, alam mong may sagradong bagay na gumalaw. Hindi ka na ang dating ikaw na nanood sa simula ng video. Dahil ngayon, nauunawaan mo na. Mahalaga ang oras. Mahalaga ang layunin. Nakikinig ang enerhiya. At tumutugon ang universo. Napabilang ka na sa isang tahimik, ngunit makapangyarihang bilog ng mga kaluluwang gising, sa buong mundo at dito rin sa Pilipinas, na isa-isang binabalik ang liwanag nila isang kandila sa bawat pagkakataon. At ngayon, ikaw na ang bahalang panatilihing buhay ang apoy na ito. Narito kung paano. Magsindi ng kandila isang beses kada linggo sa parehong sagradong oras para panatilihing bukas ang iyong enerhiya. Magtala sa journal ng mga senyales, panaginip o tagumpay kahit gaano kaliit. At banggitin ang afirmasyon na ito gabi-gabi bago matulog. Ako ay nakaalin. Ako ay bukas. Hinahayaan kong dumaloy ang kasaganahan. Dahil habang nagiging tuloy-tuloy ang enerhiya mo, lalong lumalakas ang signal mo sa universo. At sa lalong madaling panahon, hindi lang isang biyaya ang darating, kundi isang agos. Isang daloy. Isang buhay na sa wakas ay magaan. Kaya ngayong gabi, habang pinipikit mo ang mga mata mo, tandaan ito. Maaaring maubos ang kandila mo. Pero ang enerhiya mo'y patuloy pa ring nagniningning. Hayaan mong gabayan ka nito. Hayaan mong hilahin ka nito papunta sa mga oportunidad na dati akala mo'y imposible. Dahil ngayon, alam na ng universo na handa ka na. Paparating na ang kapalaran mo. Huwag mo itong pagdudahan. Huwag mo itong habulin. Manatiling nakaalign at tanggapin.